Ang Richat Structure, na kilala rin bilang Eye of the Sahara, ay isang malawak na hugis bilog na pormasyon ng heolohiya na humigit kumulang 40 hanggang 50 kilometro ang lapad na matatagpuan sa desyertong Sahara sa Mauritania. Ito ay may mga magkakonsentrong singsing na bumubuo ng kapansin-pansing disenyo na parang bulsa o mata na makikita mula sa kalawakan. Bagaman noong una ay inakala itong bunganga ng meteor, ipinakita ng mga pag-aaral ng heolohiya na ito ay isang malalim na na-erode at bahagyang elliptical na dam na nabuo sa pamamagitan ng komplikadong mga proseso gaya ng pag-angat, aktibidad ng bulkan, pagguho, at pagguho ng lupa na nangyari sa loob ng milyon-milyong taon, malamang na may kaugnayan sa mga tectonic na kilos habang naghihiwalay ang superkontinente na pangya mga 100 milyong taon na ang nakakaraan. Ang gitna ng pormasyon ay binubuo ng mga mas matandang Precambrian na bato na bumubuo ng dam, habang ang paligid nito ay pinalilibutan ng mga sedimentary at igneous na bato, kabilang ang rhyolitic volcanic rocks, gabbros, carbonatites, at kimberlites. Ang pagkaka-erode ay lumikha ng mataas na kayarian ng mga singsing, ngunit nananatiling palaisipan ang perpektong hugis bilog ng pormasyon. Ang gitnang bahagi ng dam ay bahagyang lumubog dahil sa pagguho, samantalang ang mga panlabas na singsing ay binubuo ng mga mas batang sedimentary rocks tulad ng quartzite at sandstone. Ang Richat Structure ay naging tanyag dahil sa kanyang kultural at spekulatibong kabuluhan. Nanatili itong hindi gaanong kilala hanggang natanaw mula sa kalawakan ng mga astronaut noong 1960 at 60 Gemini missions, kaya tinawag itong Eye of Africa. Ang natatanging anyo nito ay naka-inspire ng iba't ibang teorya, kabilang ang mga hindi suportadong hinuha na ito ay maaaring nakatukoy sa nawalang syudad ng Atlantis dahil sa hugis, laki, at lokasyon nito malapit sa baybayin ng Atlantiko at bundok ng Atlas. Gayunpaman, ang mga ito ay nananatiling haka-haka lamang at walang matibay na ebidensyang heolohikal o arkeolohikal na pumapatunay dito. Ang lugar sa paligid ng Richat Structure ay bahagi ng Adrar Plateau at naglalaman ng mga medieval Naxor at mga dating hintuan sa ruta ng kalakalan sa Sahara. Matagal nang tinitirahan at kilala ang rehiyon, ngunit ang pambihirang anyong heolohikal ay nakatawag lamang ng pansin ng mga siyentipiko matapos itong makita mula sa kalawakan. Ang mga nakakaakit na architectural na katangian ng Richat Structure ay likas na pormasyon ng lupa na nagpapakita ng serye ng magkakonsentrong mga singsing at gulod na bumubuo ng kapansin-pansing pattern na bilog na kahawig ng malaking bulsa o mata na makikita kahit mula sa kalawakan. Hindi ito gawa ng tao kundi resulta ng komplikadong proseso ng heolohiya na kinabibilangan ng mayroong maraming paikot na gulod na nabuo mula sa hindi pantay-pantay na pagguho ng iba't ibang uri ng bato. Ang mas matitigas at matatag sa pagguho tulad ng quartzite at igneous rocks ang bumubuo ng mga matatayog na gulod. Habang ang mas malalambot na sedimentary rocks ay nauubos upang makabuo ng mga lambak, kaya't nagkakaroon ng magkakaibang singsing ng matataas at mabababang bahagi. Binubuo ang mga singsing ng mga sedimentary rocks mula late Proterozoic hanggang Ordovician na edad, pati na rin ng mga intrusive igneous rocks gaya ng rhyolites, gabbros, carbonatites, at kimberlites. Kasama sa mga sentrong bahagi ang Silicious breccia at basaltic ring dikes na itinuturing na mga labi ng paglusot ng magma at aktibidad ng bulkan. Ang Richat ay isang itinaas na dam o anticline na dumaan sa maraming igneous intrusion, pag-angat, pagguho at hydrothermal alteration. Ang mga panloob na ring dikes o makitid at paikot na mga banda ng igneous rock ay bumubuo ng mga hugis na paikot mula 3 hanggang 8 kilometro mula sa gitna na nag-aambag sa simetriya ng estruktura. Ang mga magkakonsentrong kwestas o matatarik na dalisdis o gulod ay nakatungo palabas dahil sa hugis ng dam. At ang pagguho ng hangin at tubig sa loob ng milyon-milyong taon ang nakaporma sa pattern na ito na makikita ngayon. Ang mga prosesong ito ay nagpapaliwanag kung paano ang Richat Structure ay naging isang kakaibang geological landmark na kitang-kita mula sa kalawakan. Ngunit hindi ito likhang sining o gawa ng tao, kundi bunga ng natural na pagbabago ng lupa sa loob ng napakatagal na panahon. Ang Richat Structure ay may mga radial at transverse faults na tumatawid sa pormasyon na nakakaapekto sa daloy ng tubig at tumutulong sa masalimuot na mga pattern ng pagguho. Ito ay isang malalim na na-erode at bahagyang elliptical na dam na humigit kumulang 40 kilometro ang lapad, na nabuo mula sa isang malaking alkaline igneous intrusion sa ilalim ng lupa na nagtulak sa mga sedimentary rock layers sa ibabaw nito.
Ang pag-angat na ito at ang kasunod na pagguho ang lumikha ng natatanging pattern ng magkakonsentrong singsing. Ang istruktura ay nagpapakita ng mga sedimentary na bato mula late Proterozoic sa gitna hanggang Ordovician sandstone sa mga gilid. Natuklasan dito ang mga intrusive igneous rocks gaya ng rhyolitic volcanic rocks, gabbros, carbonatites, at kimberlites. Ang mga carbonatite dikes at sills na may edad na humigit kumulang 74 hanggang 100 at 4 milyong taon, pati na ang isang kimberlitic plug na may edad na mga 79 milyong taon, ay nagpapakita ng komplikadong kasaysayan ng alkaline magmatism sa ilalim ng lupa. Ang gitna naman ay binubuo ng breccia na malamang ay nabuo mula sa mga fluid mula sa ilalim na intrusion na nakaapekto sa mga bato sa ibabaw, bagamat marami nang nalaman mula sa mga geological studies. Nananatiling komplikado ang buong proseso ng pagbuo nito, kabilang ang aktibidad ng bulkan, pag-angat ng tectonic, mga pattern ng pagguho, at mga hydrothermal na epekto. Patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga siyentipiko upang mas maintindihan ang buong kasaysayan ng istruktura. Walang kilalang lihim o undisclosed na impormasyon tungkol sa istruktura maliban sa mga kilala at pinag-aralang katangian nito. Bagamat may mga haka-haka tungkol sa kulturang alamat o teorya ng Atlantis na naugnay dito, dahil sa kakaibang bilog at magkakonsentrong singsing na hugis na tumutugma sa paglalarawan sa mga dialogo ni Plato tungkol sa Atlantis. Wala itong matibay na basehang siyentipiko. Ang Richat structure ay isang pambihirang likas na pormasyon na patuloy na pinag-aralan para mas maunawaan ang mga prosesong bumuo rito at ang kahalagahan nito sa agham ng heolohiya at kasaysayan ng mundo. Inilarawan ni Plato ang Atlantis bilang isang maringal na lungsod na may sentrong isla na pinalilibutan ng magkakasunod na singsing ng tubig at lupa, na nakikita ng ilan na makikita rin sa sentrong bahagi ng Richat structure na parang isang isla, na pinalilibutan ng tatlong magkakonsentrong singsing ng mga gulod at lambak. Ang sukat nito ay tumutugma rin sa paglalarawan ni Plato. Ang citadel ng Atlantis ay humigit kumulang 14 na milya ang lapad, at ang Richat structure naman ay halos 13 milya ang lapad sa sentrong bahagi nito. Ang topografiya ay akma rin sa salaysay ni Plato tungkol sa isang lungsod na malapit sa mga bundok kung saan dumadaloy ang mga ilog patungo sa isang lambak, nakahawig ng heograpiya sa paligid ng Richat. Ang mga palatandaan mula sa heolohiya, tulad ng mga deposito ng asin sa mga singsing ay nagpapahiwatig ng dating presensya ng tubig, na sumusuporta sa ideya ng magkakasunod na singsing ng tubig at lupa. Ang panahon ng sinasabing pagkawasak ng Atlantis mga 11,600 taon na ang nakalilipas sa panahon ng Younger Dryas na pagbabago sa klima ay halos tumutugma rin sa ilang mga hipotesis tungkol sa mga pagbabago sa kapaligiran na posibleng nakaapekto sa lugar na ito. Naniniwala ang ilan na ang Richat structure ay isang tinatagong lugar na may kinalaman sa mga dayuhan o sinaunang sibilisasyon dahil sa kahangahangang hugis nito na paikot, mga magkakonsentrong singsing, at sa mahiwagang pagkakahiwalay nito sa disyertong Sahara. Ang kakaibang anyo at sukat nito, nakahawig ng isang malaking mata, na nakikita mula sa kalawakan ay nagpasiklab ng mga haka-haka na maaaring ito ay mga labi ng sinaunang minahan na ginamit ng mga advanced na sibilisasyon o maging ng mga extraterrestrial. Ang masalimuot na disenyo at tila sinadyang pagkakaayos ay nagtulak sa ilan na ipagpalagay na ito ay ebidensya ng mga nawalang sibilisasyon, tulad ng Atlantis, o may kaugnayan sa aktibidad ng mga dayuhan dahil sa kawalan ng malinaw na natural na paliwanag kapag tiningnan sa unang tingin. Ang katangi-tanging pattern nito na parang bullseye, na hindi karaniwan sa mga likas na pormasyon, ay tinuturing ng ilan na posibleng artipisyal o idinisenyo. Ang kawalan ng mga kilalang istruktura o artipakto sa mismong paligid ng Richat structure ay hindi naging hadlang sa mga haka-haka, kung saan ang ilan ay nagmumungkahi ng mga nakatagong o hindi pa natutuklasang sinaunang teknolohiya o pagkakasangkot ng mga dayuhan. Sa popular na kultura at mga teorya sa internet, madalas na pinalalaki ang ideya ng mga dayuhan o sinaunang advanced na sibilisasyon dahil ang Richat ay kahawig ng mga mitikal na paglalarawan ng mga lugar tulad ng Atlantis na inilarawan ni Plato bilang isang bilog na lungsod na may mga singsing ng tubig at lupa. Ang pagiging kitang-kita ng pormasyon mula sa kalawakan ay ginagawa itong kamangha-manghang palatandaan na parehong nakakatawag ng pansin ng mga siyentipiko at nag-uudyok ng mga teoryang hindi pang-agham. Gayunpaman, ang mga siyentipiko ay masusing pinag-aralan ang lugar at nagkakaisa na ito ay isang likas na pormasyon ng heolohiya na bunga ng pag-angat ng lupa, pagguho, at aktibidad ng bulkan sa loob ng milyon-milyong taon.
Walang kredibleng ebidensyang arkeolohikal na sumusuporta sa pag-iral ng mga sinaunang lungsod o pagbabago sanhi ng mga dayuhan dito. Kaya ang mga paniniwalang ito ay pangunahing haka-haka lamang at pinalalakas ng kakaibang anyo at kultural na pagkahumaling dito, sa halip na batay sa matibay na katotohanan. Ang mga kamakailang tuklas ay labis na nagpaunlad sa ating pag-unawa sa pinagmulan ng Richat structure, na binibigyang diin ang mas komplikado at maraming yugto ng mga prosesong heolohikal sa halip na isang mabilis o iisang pangyayari lamang. Kasama sa mga mahalagang bagong kaalaman ang mga sumusunod, nabuo ang Richat structure sa pamamagitan ng hindi bababa sa dalawang magkaibang yugto ng igneous na aktibidad na pinaghiwalay ng humigit kumulang 100 milyong taon. At hindi lamang mula sa isang mabilis na pangyayari mga 100 milyong taon na ang nakakaraan gaya ng naunang inisip. Ipinapakita nito ang mas maraming yugto at mahaba-habang kasaysayan ng heolohiya na kinasasangkutan ng parehong tholeiitic gabbro at carbonatitico-alkaline magmas. Natuklasan sa mga detalyadong pag-aaral ang malawakang hydrothermal alteration na lumikha ng makapal na megabreccia sa gitna mga 78 milyong taon na ang nakakaraan, na nagpapahiwatig ng malalaking hydrothermal dissolution at collapse events na nakatulong sa pagbuo ng pormasyon. Tinanggihan ng mga modernong pananaliksik ang mga naunang hinuha tungkol sa epekto ng meteor o pagbagsak ng bulkanikong kaldera dahil sa kawalan ng mga minero ng shock metamorphism o mga napetsahang bulkanikong bato. Sa kabuuan, ang Richat structure ay isang kamangha-manghang likas na pormasyon na patuloy na pinag-aaralan upang mas maintindihan ang komplikadong kasaysayan ng pagbuo nito. Sa halip, ang istruktura ay nabuo mula sa subsurface na paglusot ng igneous magma na nagdulot ng deformation sa mga sedimentaryong patong, pag-angat, at hindi pantay na pagguho sa loob ng milyon-milyong taon, na pinapagana ng mga tectonic na puwersa mula sa paghahati ng superkontinente na Pangaya, halos 100 milyong taon na ang nakakaraan. Ang mga pag-unlad sa satellite imagery at geological mapping ay patuloy na nakakatuklas ng masalimuot na mga pattern ng mga singsing at mga patong ng sedimentaryo, na nagpapahiwatig ng komplikadong interaksyon sa pagitan ng malalalim na pinagkukunan ng magma, pag-angat, pagguho, at hydrothermal na aktibidad na humubog sa Eye of the Sahara. Ang mga kamakailang modelo ay nagpapahiwatig na ang natatanging magkakonsentrong mga singsing at sentrong lunok ng istruktura ay nabuo bilang isang bulkanikong dam na may bumagsak na takip, kung saan ang mga malalambot na bato ay mas mabilis na na-erode, na nagbigay daan sa kasalukuyang anyong parang bullseye.